Oy, eto mga idol, no? May bagong lumabas ngayon na dating tauhan di umano ni former Senator Bong Revilla, no? Eto, kumanta na siya at nilaglag na mismo si Bong. Nako, matitimbog lalo dito si Bong, no? Sa bagong balita na to. May isa kasing dating aide niya na lumapit, no? At siniwalat yung mga ginagawa nila noon, mga kalokohan. Nako, ano kaya klaseng kalokohan to? Ano klaseng pasabog to ng dating tauhan na to o kasamahan ni Bong? So ito, panoodin natin ngayon guys yung bagong balita. Nako, mukhang sasabog to ngayon sa lahat ng social media dahil dito sa sinabi itong dating kasamahan niya, no? So ito, panoodin natin ngayon. So kung nakaabot kayo guys sa video natin, baka pwede mag-subscribe kayo. Tapos click nyo na din yung notification bell na sa ganun lagi kayong updated sa ating mga video, no? Salamat guys, no? So ito, wag na natin patagalin. Panoodin na natin. Nako, yari dito si Bong. Tapos talaga siya. Ay bagong whistleblower. Isang dating tauhan daw ni former Senator Bong Revilla ang lumapit sa Bilyonaryo News Channel para idiin ang pagkakasangkot ng kanyang dating boss sa flood control corruption scandal. Ang detalye sa unang bahagi ng exclusive agenda report ni Hannah T. Pinakarga lang sa VIP car namin pero alam namin pera yun. Hindi kami pwedeng magbukas noon. Pag dinadalan siya ng kontraktor, pag dinadalan siya ng pera ni Yusek Bernardo. Pinatotohanan ng dating tauhan ni former Senator Bong Revilla ang kaugnayan nito kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Lumapit si alias J sa Bilyonaryo News Channel para isiwalat ang mga kaalaman niya tungkol sa dating senador. Si Bernardo ang nagdetalye ng di umano'y pagtanggap ni Revilla ng kickback sa humigit kumulang 1.5 billion worth of projects in total. Siya ay ninong sa isa sa mga anak ni Revilla, habang ninong din ng dating senador sa dalawang mga anak ni Bernardo. Isa sa mga encounter umano ni alias J kay Bernardo ay sa Manila Yacht Club. Mayroon event sa Manila Yacht Club. Sumakay kami sa yate, nandoon si Yusek Bernardo with I don't know ma'am, alam ko is contractor or may-ari ng yate. May mga listahan ding hawak si alias J ng di umano'y mga proyekto ng senador noong 2020 na para raw sa mga kakilala nitong politiko. Sa kanya yan, mga priority project yan, may mayor, may congressman, may governor. Nako, kung sakaling binayadan man itong nagsiwarat, itong umamin, no? Malaking aligasyon to kaya former Senator Bong Revilla. Kung sakaling totoo tong sinasabi nito, nako, talagang sangkot talaga dyan si Revilla, no? Imbok talaga siya dyan kung totoo itong sinasabi nito. Pero kung hindi, kung binayadan lang to, talagang mamomobrema din si Bong dito. Dahil nga dito sa siniwarat itong itong si alias J. Ayan. So, laki pala, no? In total, 1.5 billion. Paniniwalaan kaya nila to? Itong sinasabi nito? Kasi, kung babasahin natin mga comment, talagang may naniniwala. At talaga, itong si Bong talaga ay binabash na talaga ng sambayan ng Pilipino. Dahil wala nga daw kadala-dala eh. Tapos, ito may lumabas pa na dati niyang tauhan. Nako. Hanggang nakarating siya sa Mindanao. Aabutan daw ni Revilla ng kung tawagin niya ay tulong kapag mataas ang ranggo ng senador sa distritong iyon. 2019 nang tumakbo si Revilla sa pagkasenador. Halimbawa, mayor ka ng isang bayan, hihingi ka ng tulong, 20 million. Bago ka ririlisan, titingnan mo na sa rilisan, tingnan nyo muna kung pangilan ako. Nang tanungin ng BNC kung bakit siya may hawak nito, sagot ni alias J, isa raw ito sa mga dokumentong iniwan ng dating senador sa isang sasakyan. And itinabi ko dahil baka sa akin hanapin dahil ako ang duty during that time. Isa si alias J sa mga senior aide ni Revilla na dekada na umanong pinagkatiwalaan ng kanilang pamilya.
Ang mga dokumentong ipinresenta niya sa amin, isinumite na raw niya sa Office of the Ombudsman para masilip ang mga ito. Umalis sa puder ng mga Revilla si alias J noong 2024. Napagdesisyonan daw niyang lumantad sa amin para patunayan umanong totoo ang mga aligasyon laban sa senador. Ayun. Kaya pala siya lumantad, talagang gusto niya talagang patunayan na totoo talaga yung aligasyon kaya former Bong Revilla, no? So, posibilidad talaga na dawit talaga to si Bong. Bakit kaya siya gumagawa ng ganitong kalokohan, no? Di ba siya kontento sa kayamanan ni Bong? Diba? O baka dito talaga, easy money dito si Bong kaysa mag-artista, no? Sa artista, kailangan mo pang umaction dun, umacting. Tapos malit lang yata yung bayad sa kanya dun. Compare dito, milyones kaagad. Diba? Sa tingin nyo, gusto kaya ni Bong ng easy money kaya ginagawa niya to? No? Imbis maglingkod ng totoo sa taong bayan, pakita niya, no? Iba yung dating. Walang kadala-dala daw nga sabi ng tao comeback nga daw So, ibig sabihin, kung talagang totoo to na tauhan talaga ni Bong, tapos ito talaga yung konsensya niya na talagang sabihin, patunayan na talagang may kasalanan talaga si Bong, ano kaya makukuha niya, di ba? O baka tulong niya na lang sa taong bayan na malaman ng totoo. Sa tingin niyo, no? Pumutok ang flood control scandal nitong Hulyo. Pagsapit ng Agosto, lumapit daw sa kanya ang isang taga-Revilla camp na hindi niya muna pinangalanan at nag-alok ng 2 milyon. Sabi niya, pare, 2M lang, para ka na nag-abroad, pwede na yan makapag-start ka sa probinsya. May conversation ako nung tao, may screenshot ako nasa cellphone ko. O yun, inoperan pa na 2 million. Mababa yun, 2 million compare sa nakurimbat ni Revilla. Baka 10 million, kaya pa yan, no? Mananahimik to siya. 10 million, no? Rate it. 2 million o baka hindi na kontento o ayaw, di sila nagkasundo. Kaya, lumantad siya, di ba? Subukan namin kumuha ng komento mula sa mga Revilla, pero sa huling monitoring, wala pa silang sagot sa amin. Si Revilla ang isa sa mga pangalang inirekomenda sa Ombudsman na pakasuhan ng plunder. Dati na rin siyang nakulong dahil sa pork barrel scam noong 2013. Nananatiling bukas ang BNC sa panig ng Revilla family. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. So, yun. Yari talaga dito si Bong. Pag mapatunayan talaga, no? Talagang mabubulok talaga sa kulungan na naman si Bong ngayon. Problemado na si Bong. Kasi, nakulong ulit siya Gusto nga niya magpalipat sa Campo Crame. Problema, dyan siya sa Payatas nilagay. Kaya talaga, magtsatsaga na naman siya ngayon. Magbubuno na naman siya. Diba? Di na nadala. Kung sakaling totoong ginawa ni former Senator Bong dyan, hindi talaga siya nadala, no? Kung sakaling totoo talaga. Ano masabi niyo? Comment down below kayo guys sa video natin. Huwag niyo din kalimutan mag-subscribe. Sa ganun, lagi kayong updated sa mga iba pa nating mga susunod na mga video.